Sa isang liblib na barangay sa Caraitan, Ilocos Sur, matatagpuan ang munting tahanan ni na Annalyn de la Peña. Isang payak na bahay na yari sa kahoy at pawid, nakaangat sa lupa gamit ang ilang haliging kahoy na unti-unti nang kinakain ng bukbok. Sa harapan nito ay may maliit na hardin ng kamote at malunggay, habang sa likod naman ay taniman ng mais at isang sira-sirang poso. "Anak, gumising ka na. Maliligo ka pa't baka maiwanan ka ng jeep ni Mang Tasyo." Sigaw ni Aling Norma habang pinipiga ang labada sa malaking batya. Lumabas mula sa kwarto ang 14 na taong gulang na si Annalyn. Payat, morena, may mahabang itim na buhok na palaging nakatali sa simpleng ponytail. Suot ang kupas niyang uniforme, binuhusan niya ng malamig na tubig ang sarili mula sa timba. "Ma, baka pwedeng pamasahe ko po?" tanong niya habang pinapatuyo ang buhok gamit ang lumang tuwalya. Napabuntong hininga ang ina niya. "Anak, alam mo namang wala tayong kita kahapon. Pero ito, may 10 piso ako rito. Diyan ka na lang maglakad pa uwi mamaya, ha?" Tumango si Annalyn kahit alam niyang higit 2 kilometro ang layo ng eskwelahan. Sanay na siya. Hindi ito bago sa kanya. Hindi rin bago ang pagiging tampulan ng tukso sa eskwela. Pagdating niya sa paaralan, sinalubong agad siya ng mga tingin ng mga kaklase. May mga nakangisi, may mga sarkastikong kumakaway. Si Jeanette, ang pinakabibo at mayaman sa klase, agad lumapit. "Uy Annalyn, ready ka na sa oral recitation? Baka naman mabulol ka na naman sa TH at V mo." Sabay tawa ng grupo nila. Hindi na siya nagsalita. Inilagay na lamang niya ang bag sa kanyang upuan at tahimik na binuksan ang aklat. Pilit niyang iniintindi ang mga pangungusap sa English, pero lumulutang lang ang mga letra sa harap niya. Ilang minuto pa, dumating na si Ma'am Sevilla, isang medyo may edad na guro, na kilala sa kanilang paaralan bilang masungit at istrikto. Suot ang kanyang floral blouse at makapal na salamin. Agad niyang sinimulan ang klase. "Okay class, we are going to do our oral vocabulary drills today. I will call randomly. Stand and pronounce the word I give you. Let's see who studied last night." Isa-isang tinawag ang mga estudyante. May ilan na kinabahan, pero nakaraos. "De la Peña, Annalyn. Stand up." Tumayo si Annalyn. Halos sumikip ang dibdib niya. Ramdam niya ang nanginginig niyang tuhod habang lumapit sa harap ng klase. "The word is vocabulary," sabi ni Ma'am Sevilla, sabay ngiti na may halong hamon. Vocabulary. Maingat ngunit mali ang bigkas niya. Naramdaman niya agad ang tawa sa paligid. Again, utos ni Ma'am. Vocabulary. Lalong lumakas ang tawanan. Ang ilan ay tinakpan pa ang bibig habang pilit na pinipigil ang halakhak. Si Jeanette ay tahasang sumigaw. Ang bulol talaga ni Annalyn. Tumipig si Ma'am Sevilla sa kanya. Malamig ang tinig ng magsalita. "This is the 5th time this month, Ms. de la Peña. Maybe English is not for everyone, no?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Annalyn. Napayuko na lamang siya habang pinilit pigilan ang luhang gustong pumatak. Hindi niya pinansin ang kilig ng mga estudyanteng nakapaligid sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Tumalikod siya at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Pag-uwi niya, dinaanan niya ang sapa at naupo sa paborito niyang batong malapit dito. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook, ang kanyang lihim na kaibugan. "Kung marunong lang sana ako magsalita, kung kaya ko lang sabihin ang lahat ng nasa isip ko." Bulong niya sa sarili habang nagsusulat ng tula sa Ilocano. Sa mga ganitong oras, kadalasan ay dumaraan si Aling Mercy, ang janitress sa paaralan na minsang umalalay kay Annalyn, noong isang beses na binuhusan siya ng tubig sa palikuran ng ilang pasaway na kaklase. "Nakita kita kanina sa harap ng klase. Hindi mo kasalanan kung hindi mo pagamay ang Ingles. Hindi lahat magaling agad," sabi ni Aling Mercy habang iniaabot ang isang lumang cassette player. "Ano po ito?" tanong ni Annalyn. "Tape ng English phrases. Noong nasa Singapore ako. Ganyan din ako. Akala ng mga tao doon, wala akong alam kasi barok ako. Pero tinuruan ko ang sarili ko gabi-gabi. Kung kaya ko, kaya mo rin," sagot ng matanda. Napatamo si Annalyn. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nagsabing kaya mo rin. Kinagabihan, habang tahimik ang buong bahay at
ang kanyang mga magulang ay tulog na. Ipinasok niya sa tenga ang earphones at pinakinggan ang laman ng tape. "Good morning. How are you today?" "I am fine, thank you." Mali-mali pa rin ang pagbigkas niya, pero paulit-ulit niyang pinakinggan. Kinabukasan, habang naglalakad siya pa eskwela, binibigkas niya sa isip ang bawat salitang narinig niya sa tape. Tinitigan niya ang harap ng paaralan. Napasinghap siya ng malalim at pabulong na sinabi sa sarili, "Annalyn, hindi mo ito para patunayan sa kanila. Gawin mo ito para sa sarili mo." Sa murang edad, batid na niya ang kabigatan ng pangarap. Ngunit sa puso ng batang Ilocana na tinatawag na bulol, may tinig na unti-unting lumalakas. Isang tinig na hindi kailanmang kayang patahimikin ng kahihiyan. Habang patuloy na umuukit ng mga salita si Annalyn sa kanyang lumang notebook, unti-unti ring nabubuo sa kanyang puso ang isang panibagong tapang, isang sigaw na hindi maingay, ngunit matatag. Sa likod ng kanyang pananahimik sa eskwelahan, nagsisimula na siyang magtanim ng sariling paraan ng paglaban. At sa bawat pahina ng kanyang diary na isinulat sa Ilocano, inihahayag niya ang sakit na hindi niya mailabas sa salita. "Ti tao nga pagkurangan ti sirmata, saan akasapulan nga pagkurangan ti panaginip." Ang taong kulang sa panlabas, hindi kailangang kulang sa pangarap. Isa ito sa mga linyang isinulat niya noong gabing bumagyo at wala silang kuryente. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, sinulat niya ito sa likod ng kanyang assignment paper habang pinapakinggan ang pagpatak ng ulan sa kanilang bubong. Pagdating sa eskwela kinabukasan, dala pa rin ni Annalyn ang kaba. Pero may kaunting liwanag na sa kanyang mga mata. Kahit walang masyadong nagsasalita sa kanya, may isang taong palaging nariyan, si Aling Mercy. Sa tuwing makikita siya ng matandang janitress, laging may baong ngiti at paalala ito. Subukan mong magsalita ng kahit isang pangungusap sa Ingles araw-araw. Kahit mali, basta lumalaban." Sabi nito habang pinupunasan ang mga putik sa hallway. Dahil dito, naging maliit ngunit makapangyarihang ritual ni Annalyn ang mag-practice tuwing pauwi siya ng bahay. Sa bawat hakbang, bumubulong siya. I want to learn. I want to be good." Mali-mali man ang pagkabigkas, alam niyang unti-unti itong huhusay. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang araw, habang pinapractice niya ang kanyang speech para sa English Week, may nakarinig sa kanya, ang grupo ni Janet. Sa likod ng Science Building, habang bigkas niya ang "My name is Annalyn and I believe I can." Bigla na lang sumingit ang mga halakhak. "Ay grabe, ang galing ng accent mo, Annalyn, pang Hollywood na bulol." Sigaw ni Janet habang tinutulungan ng mga kakampi niyang sina Marla at Celine. Hindi na siya nakaimik. Umuwi siyang luhaan, bitbit ang kasulatang pinaghirapan niya ng ilang linggo. Pero sa halip na sunugin ito o itapon, isinulat niya sa diary. Hindi lahat ng tawa ay pang-asar. Ang iba, senyales ng takot. Takot nilang may isang araw, maumusan sila ng pinagtatawanan nila ngayon. Sa mga panahong ito, lalong lumalim ang ugnayan nila ni Aling Mercy. Isang hapon, habang tinutulungan ni Annalyn si Aling Mercy magpunas ng bintana ng faculty room, natanong ng matanda, "Bakit ba gustong-gusto mo matuto ng Ingles, nak?" Sandaling natahimik si Annalyn bago sumagot. "Kasi po, ayokong lagi na lang ako nasa likod. Gusto ko rin po marinig, sa stage, sa TV, sa kahit saan. Alam mo bang minsan akong naging kasambahay sa Singapore?" Sabay hinga ng malalim ni Aling Mercy. "Maraming beses akong pinahiya kasi hindi ko alam sabihin ang gusto ko. Pero noong natuto ako ng kahit konting Ingles, biglang nag-iba ang tingin nila sa akin. Hindi mo kailangang maging magaling agad. Ang kailangan mo, puso." Mula noon, bawat libreng oras ni Annalyn ay ginugugol na niya sa pagtutok sa lumang tape ni Aling Mercy. Paulit-ulit niyang pinakikinggan ang parehong linya sa English. "The cat is on the table. What is your name?" Minsan, nanghihina siya sa inip at frustrasyon. Pero sa tuwing napapagod siya, binubuksan niya ang kanyang notebook at binabasa ang mga tula niya, paalala ng dahilan ng kanyang laban. Sa bahay, hindi rin madali. Ang kanyang ama na si Mang Ernesto ay palaging mapagmatyag. Sa gabing nakita siyang nag-iensayo sa harap ng salamin habang binibigkas ang linyang, "I believe in myself." Agad itong napakunot noo. "Annalyn, aniya meten dayta. English ka pailaing, agaramat kati ay ayam a practical."
Aniya Metti maipakakanaken ka. Annalyn, ano na naman yan? Ingles ka pa. Gamitin mo ang oras mo sa mas praktikal na bagay. Ano pa ang mapapala mo dyan? Gusto ko lang pong matuto, Tay. Sagot niya ng mahinahon. Matuto? Kasano no saan tayo nga maka-afford ti kolehiyo? Agi kabil kalaing ti pagpanawam. Dito ka na lang, tulungan mo na lang kami ng nanay mo. Hindi na siya sumagot, ngunit kinabukasan, lalo siyang nagsikap sa eskwela. Nakatanggap siya ng mataas na marka sa grammar test. Bagamat hindi pa perpekto, isang malaking bagay na para sa kanya ang gumangat kahit paano. Lumipas ang ilang linggo at muling nagkaroon ng programang English Festival sa kanilang paaralan. Sa pagkakataong ito, kahit hindi siya kinuha bilang speaker, voluntaryo siyang nagpunta sa event. Naupo siya sa pinakalikod, nagmasid at tahimik na nakinig. Isinulat niya sa kanyang notebook, "Next year, hindi na ako manonood. Ako na ang magsasalita." At sa unang pagkakataon, hindi na niya tinakbuhan ang pangarap. Hinaharap na niya ito unti-unti tulad ng isang apoy na dati tila baga lang, pero ngayon nagsisimula ng sumiklab. Ang graduation day ng grade 10 ay tila isang tahimik na yugto sa buhay ni Annalyn. Sa likod ng entablado, habang pinipilahan ng mga mag-aaral ang mga sash at certificate, masaya ang mga batang nasa top honor list. Mga estudyanteng sanay na laging nasa spotlight. Pero si Annalyn, bagamat hindi valedictorian o salutatorian, ay tinawag bilang ika-6 na honor. Isang tahimik na ngiti lang ang kanyang naibigay habang iniabot sa kanya ang maliit na medalya na tila ba napakagaan para sa bigat ng lahat ng kanyang pinaglaban. "Ma, kahit papano, may medal din po ako," sabi niya sa kanyang ina pagka-uwi. "Anak, proud kami ng tatay mo sa'yo. Pero sana maisip mo rin, mahirap ang buhay sa Maynila. Wala tayong perang pantustos kung sakaling gusto mong ituloy ang college doon." Sagot ni Aling Norma habang binabalot ang simpleng pansit sa dahon ng saging. Tahimik lang si Annalyn. Hindi niya alam kung paano niya ipipilit ang pangarap sa mundong laging balakid. Pero sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mga bituin mula sa bintana ng kanilang bahay, humawak siya sa kanyang medalya at bumulong sa hangin. Hindi ito ang dulo, ito ang simula. Matapos ang 2 buwan, nakiusap siya sa kanyang inang makituloy muna sa isang tiyahin sa Quezon City. Hindi ito marangya, ngunit mas malapit ito sa isang murang pamantasan na tinatanggap ang mga scholars. Dahil sa pagiging consistent honor student, nabigyan siya ng partial scholarship. Nagbalot siya ng iilang damit, ang kanyang notebook, tape recorder ni Aling Mercy, at ang medalya. Yun lang ang laman ng kanyang lumang backpack. Ang buhay sa lungsod ay mas magulo, mas mabilis at mas mahirap kaysa inakala niya. Sa unang linggo pa lang ng klase, parang gusto na niyang sumuko. Ang mga kaklase niya ay bihasa sa Tagalog at Ingles. Kapag siya ang tinawag ng guro para mag-recitation, nakikita niya ang ilang estudyanteng palihim na nakikindatan o napapangiti. Iba ang kanilang tindig, iba ang kanilang lakas ng loob. "Miss De La Peña, can you read the next paragraph?" Tanong ng guro sa English 101. Tumayo si Annalyn, pinilit iayos ang bibig. Pero sa unang linya pa lang ay mali agad ang pagbigkas niya ng psychological. Narinig niyang sabi ng isang lalaki sa likuran, sabay halakhak ng ilan. Namilog ang mata niya at ramdam niyang nanginginig ang mga daliri niya habang pilit tinatapos ang pagbasa. Pagkatapos ng klase, agad siyang nagtungo sa library. Doon siya sumilong, nakaupo sa pinakalikod na sulok, habang tahimik na umiiyak sa pagitan ng mga estante ng libro. Sa sandaling iyon, parang bigla na namang bumalik ang lahat ng sakit ng kanyang kabataan. Bakit parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin? Tanong niya sa sarili habang hawak ang lumang notebook. Kinabukasan, lumapit siya sa office ng guidance counselor upang mag-apply bilang student assistant. Hindi para lang makalibre ng ilang bayarin, kundi para magkaroon ng access sa library kahit lampas oras. Tinanggap siya at inassign bilang assistant sa library tuwing hapon, sa gitna ng katahimikan ng mga libro. Muli niyang sinimulan ang kanyang tahimik na laban. Bawat libreng oras ay inilaan niya sa pagbabasa ng English novels. Minsan hindi niya maintindihan ang kabuuan ng istorya, pero sinusulat niya ang mga salitang bago sa kanya. Pinupuno niya ang kanyang notebook ng mga salitang awkward,
determined, perseverance. Mamasalitang maipronounce ng tama, pero paulit-ulit niyang sinasanay sa isip. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga lumang libro sa sulok ng library, isang matandang babae na naka-wheelchair ang lumapit sa kanya. "Nakita kitang palaging nandito. Nag-aaral ka ba ng English?" tanong ng babae. "Opo, ma'am. Gusto ko pong kumaling magsalita," sagot ni Annalyn. Ngumiti ang matanda. "Ako si Ma'am Clara. Retired literature professor ako dito. Gusto mo ba ng konting tulong?" Mula sa gabing iyon, naging mentor ni Ma'am Clara si Annalyn. Tuwing hapon pagkatapos ng trabaho sa library, naglalaan si Ma'am Clara ng 1 oras upang turuan siya ng tamang pronunciation, pagbuo ng pangungusap, at public speaking. Ang problema sa vocabulary mo noon ay hindi ang dila mo. Ang problema, ang takot. Takot ang pumipigil sa tamang bigkas. Paliwanag ni Ma'am Clara, minsang tinuturuan siya magbasa ng Shakespeare. Napaisip si Annalyn, paano ko po yun matatalo? Practice at pananampalataya sa sarili. Alam mo bang ang pinakamatitigas na dila ay natutunaw ng pagnanai? Sa mga susunod na buwan, unti-unti siyang nagbabago. Hindi pa man siya fluent, pero buo na ang loob niya. Lumalakas na ang boses niya tuwing may recitation. May mga pagkakataong napapansin siya ng guro. May mga araw din na bumabalik ang kaba at mali-mali pa rin ang bigkas niya, pero hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Sa halip, nagre-review siya ng mas doble kinabukasan. Habang umuusad ang semestre, nakahanap siya ng part-time na trabaho bilang tutor sa anak ni Abby. Isa sa kanyang kaklase na may kaya sa buhay, si Abby, na dati ay tila malayo ang loob sa kanya, ay unti-unting lumapit sa kanya matapos makita ang dedikasyon niya sa pag-aaral. "Annalyn, gusto mo bang tulungan mo yung kapatid ko mag-English? Ikaw na lang. Mas madali kang kausap kaysa sa ibang tutor," sabi ni Abby minsang magkakasama sila sa kantin. Dahil dito, nakadagdag siya sa panggastos. Nakabili siya ng bagong dictionary, nakabili siya ng second-hand headset para mas malinaw niyang mapakinggan ang online audio lessons. At higit sa lahat, nagsimulang sumibol ang tiwala sa sarili. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng banyo sa dormitoryo. Mahina man ang boses, sinabi niya, "You can do this. You are more than what they said you are." At sa paglipas ng bawat araw, mas lumilinaw ang direksyon ng kanyang landas. Isang landas na kahit maraming batikos at kabiguan, patuloy niyang tinatahak, dala ang pangarap na hindi kailanman pinabayaan. Ang dormitoryong tinutuluyan ni Annalyn ay isang lumang gusali sa likod ng pamantasan. 3 palapag ito at siksikan ang mga silid. Sa bawat kwarto ay may 6 na estudyante, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang laban. Sa silid nila Annalyn, siya ang pinakatahimik. Hindi siya palasagot, hindi rin siya palakwento. Sanay siyang dumaan sa pagitan ng mga usapan ng parang hangin lang. Ngunit sa bawat gabing tahimik ang dormitoryo, sa bawat panahong natutulog na ang kanyang mga roommates, doon siya nagkakaroon ng lakas ng loob. Isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang papel para sa oral presentation sa klase, tahimik niyang binigkas ang bawat linya sa harap ng salamin. Mali-mali pa rin ang tunog ng TH at R niya, pero pilit niyang inaayos. Hawak ang kanyang notebook, buong puso niyang binibigkas ang, "Thank you for listening. This is my story." Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita siya ni Rika, isa sa kanyang roommates, habang nagsasanay. "Uy, practice ka na naman? Grabe, ang sipag mo talaga," sabi ni Rika habang napangiti. Napahiya si Annalyn at agad isinara ang kanyang notebook. Pasensya na. Nag-iensayo lang ako." "Okay lang yan. Pero alam mo, medyo narinig kita kanina habang bumibigkas ka at promise, gumagaling ka na." Lumapit si Rika at sabay sabing, "Gusto mo bang pakinggan kita?" Hindi alam ni Annalyn ang isasagot. Pero sa unang pagkakataon, may taong bukas sa kanyang pagsisikap, kaya't muli niyang binasa ang unang talata ng kanyang speech. Medyo nanginginig ang boses, pero nagpatuloy siya. Nang matapos siya, tumango si Rika. "Alam mo, hindi perpekto, pero dama ko yung sinasabi mo. Parang may pinaghuhugutan. Iba pag may puso." Napangiti si Annalyn. Sa simpleng sandaling iyon, para bang lumambot ang isang bahagi ng kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw,
naging palakaibigan na si Rika. Isinama niya si Annalyn sa mga simpleng kwentuhan sa loob ng dorm. Unti-unti, nasanay si Annalyn na hindi laging tahimik. Nakikinig siya, nagsisingit ng kaunting komento at minsan pa'y tumatawa sa mga kwento nila. Ngunit hindi lahat ay naging magaan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Annalyn, narinig niyang may bumubulong sa kabilang sulok ng kwarto. Si Lorraine, isa pa nilang roommate, ay kausap sa telepono ang isa niyang kaibigan. Yung probinsyana naming roommate, naku girl, sobrang nakakatawa mag-English. Parang minumog na bato yung accent. Tumigil ang mundo ni Annalyn sa saglit na iyon. Tahimik lang siya, pilit pinipigil ang luhang gustong tumulo. Matapos ang tawag, hindi nakatulog agad. Bumangon siya, kinuha ang kanyang tape recorder at nagtungo sa likod ng dorm kung saan may maliit na bodega. Doon, naupo siya sa isang kahoy na bangko, isinandal ang ulo sa pader at saka inilabas ang luha. Bakit parang wala akong karapatang mangarap? Bakit kahit anong pilit ko, parang hindi pa rin sapat? Mahina niyang bulong sa sarili. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa klase. Nagkulong lang siya sa silid. Pinagmasdan niya ang kanyang mga papel, ang kanyang notes, ang kanyang lumang kaset. Lahat ito ay tila nawalan ng saysay. Ngunit sa hapon ding iyon, dumating si Ma'am Clara sa library. Napansin niyang walang Annalyn na sumalubong sa kanya. Agad siyang nagtanong sa staff. Wala po siya ngayon, mukhang hindi raw maganda ang pakiramdam. Sagot ng isang estudyanteng assistant. Kinabukasan, binisita ni Ma'am Clara si Annalyn sa dorm. Pagbukas ng pinto, nadatnan niya ang dalaga na nakaupo sa kama, nakatingin lang sa sahig. Hindi mo ako sanay na hindi makita sa library, bungad ng matandang guro. Tahimik si Annalyn, ngunit unti-unting lumambot ang kanyang mga mata. Napagod lang po, parang ang hirap pala ma'am. Umupo si Ma'am Clara sa gilid ng kama. Alam mo ba kung ano ang kaibahan ng pagkabigo at pagsuko? Ang pagkabigo, parte ng proseso. Pero ang pagsuko, doon lang talaga natatapos ang pangarap. Nagpatuloy siya, ang galing mo na Annalyn. Hindi mo lang naririnig dahil masyado kang nakikinig sa panlalait ng iba. Pero kung maririnig mo ang sarili mong puso, doon mo nakikita kung gaano ka nakalayo. Matapos ang pag-uusap na iyon, parang muling nagkaroon ng apoy sa dibdib ni Annalyn. Bumalik siya sa klase, sa library at higit sa lahat sa kanyang pangarap. Minsan, tahimik niyang binubulong ang mga linyang dati niyang sinulat sa notebook. I'm not perfect. I'm not fluent. But I am brave enough to keep going. At isang gabi, habang binabasa niya sa harap ng salamin ang kanyang speech sa English class, may narinig siyang palakpak mula sa labas ng pinto ng kwarto. Si Rika, nakangiti, sabay sigaw. Galing mo, Annalyn. Kaya mo yan. Hindi niya napigilang mapangiti. At sa wakas, hindi na lang siya bumibigkas para lang matuto, kundi para marinig, para mapansin at higit sa lahat, para maniwala sa sarili. Nasa huling taon na si Annalyn sa kolehiyo, nang dumating ang panahong pinakahintay ng mga estudyante, ang practicum. Ang bawat isa ay kailangan magpasa ng application sa mga piling kumpanya o organisasyon kung saan sila maaring mahasa sa kanilang napiling kurso. Habang ang iba ay excited, para kay Annalyn, ito ay panibagong hamon. Alam niyan hindi sapat ang kanyang academic standing para makapili ng matataas na kumpanya. Pero hindi pa rin siya nagpadaig sa kaba. Ano bang balak mong applyan, Annalyn? Tanong ni Rika habang sabay silang naglalakad palabas ng silid. Ewan ko pa, baka sa isang NGO, yung tumutulong sa mga kabataan sa liblib na lugar. Gusto ko kasi yung may kaugnayan sa mga batang galing din sa probinsya, katulad ko. Alam mo, bagay ka doon. Yung tipong ikaw pa lang ang makita nila, inspirasyon na. Sagot ni Rika na may tipid na ngiti. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng resume, muling binuklat ni Annalyn ang kanyang notebook. Isa sa mga lumang pahina nito ay may sulat na hindi niya kailanman ipinadala. Ito ang liham para kay Ma'am Sevilla, ang gurong nagpahiya sa kanya sa harap ng klase. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi mo siguro naaalala, pero isa akong batang tinawanan mo. Inawag mong hindi para sa Ingles. Pero heto ako, at kahit hindi pa rin perpekto, natututo akong magsalita, tumindig at magmahal sa sarili ko. Isinulat niya ito noong nasa unang taon siya sa kolehiyo.
Buo ang galit noon. Ngunit ngayon, habang binabasa ito, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya galit, hindi na rin siya sugatan. Sa halip, may katahimikan siyang hindi maipaliwanag. Inabukasan, habang naghihintay ng pila sa guidance office para magpasa ng practicum form, may tumawag sa kanya mula sa kabilang dulo ng hallway. Miss De La Peña, may tawag ka sa faculty room. Nagulat siya. Hindi naman siya madalas makatanggap ng tawag. Pagpasok niya sa faculty room, inabot sa kanya ng staff ang isang cellphone. Hello? Tanong niya, may ka ba? Hello, is this Annalyn De La Peña? This is Angela Rivera from Rise Beyond Borders Foundation. We've read your essay and would like to invite you for an interview. Halos malaglag ang hawak niyang ballpen. Hindi niya akalaing mapapansin ng isang international NGO ang sinumite niyang essay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa mga batang hindi bihasa sa Ingles. Opo, salamat po. Kailan po ang interview? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Tomorrow morning, we'll send you the Zoom link. Muling sumiklab ang dating sigasig sa kanyang dibdib. Kinagabihan, nagsuot siya ng simpleng puting blouse at nag-ensayo ng mock interview sa harap ng salamin. Minsan ay nagkakamali pa rin siya sa pronunciation, pero hindi na siya natatakot. Sa bawat pagkakamali, natututo siyang bumawi. Inulit-ulit niya ang tanong na, "What makes you qualified for this role?" At sinagot ito sa paraang galing sa puso. I may not speak perfect English, but I know what it feels like to be voiceless. And I want to help others find their own voice. Kinabukasan, dumaan ang interview na puno ng kaba ngunit may lakas ng loob. Nang matapos ito, hindi niya mapigilan ang ngumiti kahit wala pang resulta. Alam niyang binigay niya ang lahat. Lumipas ang 3 araw. Habang nasa library siya para sa final thesis paper, nakatanggap siya ng email mula sa Rise Beyond Borders. Congratulations, Ms. De La Peña. You have been accepted as one of our community outreach interns. We look forward to working with you in our headquarters in New York City. Nanlaki ang mata ni Annalyn. Napahawak siya sa dibdib at halos hindi makapaniwala. New York? New York talaga? Bulong niya habang halos tumulo ang luha sa keyboard. Pag-uwi niya sa dorm, agad siyang lumapit kay Rika. Rika, natanggap ako. Sa New York, NGO na pangarap ko. Tinanggap nila ako. Niyakap siya ni Rika. Sabi ko sa'yo, hindi sayang ang lahat ng pinagdaanan mo. Kaya mo yan. Karapat-dapat ka dyan. Ngunit hindi natatapos doon ang pagsubok. Kinailangan niyang makahanap ng pambili ng tiket. Sa email ay nakasaad na sagot ng NGO ang tirahan at allowance sa New York. Pero siya pa rin ang kailangang gumastos sa tiket. Bumalik siya sa kanyang notebook. Sa huling pahina, nagsimula siyang magsulat ng panibagong tula. Ngunit habang nagsusulat, napansin niyang may announcement sa bulletin board ng pamantasan. Isang nationwide English-speaking competition na may grand prize na scholarship at travel fund. Hindi siya sigurado kung handa siya. Pero naalala niya ang sulat kay Ma'am Sevilla. Naalala niya ang gabing iyak siya ng iyak sa bodega ng dorm. Naalala niya ang bawat pangungutyang bumalot sa kanya simula pa noong siya'y nasa Ilocos. At sa huling linya ng tula niya, isinulat niya, ang boses na tinawanan noon, siya ring boses na ngayon ay magpapalaya sa akin. Nagpalista siya sa paligsahan. Sa linggo ng kompetisyon, bumiyahe siya patungong Baguio kung saan ito gaganapin. Sa entablado, habang hawak ang mikropono, tinitigan niya ang audience, puno ng estranghero, puno ng tadasuri, pero wala na siyang kaba. Huminga siya ng malalim at sinimilan ang kanyang speech. Hindi flawless ang pronunciation niya, pero bawat salita ay may bigat, may damdamin at higit sa lahat, may katotohanan. Nang matapos ang kanyang talumpati, ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago sumabog ang palakpakan. Makaraan ang ilang oras, tinawag ang mga nanalo. Nang bigkasin ng host ang, and the grand winner is Annalyn De La Peña, parang hindi siya makagalaw. Tumayo siya, tumulo ang luha, at sa gitna ng entablado, bumulong siya sa sarili. Ito ang boses ng batang bulol noon, pero hindi na ngayon. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa maliit na terminal ng Laog International Airport,
Suot ni Annalyn ang kanyang simpleng blusa at maong na pantalon, habang bitbit ang iisang maletang puno ng pangarap. Sa kanyang bulsa ay naroroon pa rin ang maliit na notebook na minsan nam naging tahanan ng kanyang manasaloobin, kabiguan at tula. "Matay, salamat sa lahat," mahinang sabi niya habang niyayakap ang kanyang mga magulang sa huling pagkakataon bago sumakay sa eroplano. "Mag-ingat ka, nak," ani Aling Norma na halos hindi makatingin sa anak dahil sa luha. "Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Pero kung gagawin mo para sa mga batang kagaya mo noon." "Anak," dugtong ni Mang Ernesto, "hindi ako marunong mag-Ingles, pero naiintindihan ko ang salitang proud. Proud kami sa'yo." Sa unang beses sa kanyang buhay, sumakay si Annalyn sa isang international flight. Ang mga salita sa airport ay halo-halo, may English, Chinese, Korean. Habang nakaupo sa kanyang upuan, nakatitig siya sa ulap. Hindi pa rin siya masapaniwalang lilipad siya patungong Amerika. Noon ay pangarap lang ito sa kanyang diary. Ngayon, realidad na. Pagdating niya sa New York, sinalubong siya ng malamig na hangin, mataas na gusali at inay ng syudad na tila may sariling buhay. Ngunit sa kabila ng bagong tanawin, ramdam niya agad ang layo ng tahanan. Wala siyang kakilala, wala siyang matatakbuhan, pero dala niya ang tiwala sa sariling matagal nang pinaglalaban. Isang babae mula sa NGO ang sumalubong sa kanya sa arrival area, si Miss Jane, isang PhilAm na volunteer coordinator. "Hi, you must be Annalyn. Welcome to Rise Beyond Borders." Masayang bati nito. "Oo po, thank you po. Thank you," sagot ni Annalyn habang bahagyang napayuko. Nangingiti sa sarili. Tumuloy sila sa maliit na apartment na siyang pansamantalang tirahan ni Annalyn. Walang aircon, simpleng kama lang, isang mesa at lumang heater. Pero para sa kanya, ito na ang pinakamalaking yaman na natanggap niya. Kinabukasan ay nagsimula siya sa opisina. Simple ang trabaho bilang assistant, panayos ng files, pagtulong sa logistics ng mga event, at pakikipag-coordinate sa mga partner communities. Mahirap, lalo na sa language barrier. Pero tinutulungan siya ng ilang kapwa intern. "Annalyn, paki-email nga nitong partner school sa Guatemala. Pwede mong i-draft ang sagot sa proposal nila?" Utos ng kanyang supervisor. Napalunok si Annalyn. Noon lang siya gagawa ng opisyal na business email sa Ingles. Pero hindi siya umurong. Binuksan niya ang laptop, inalala ang lahat ng itinuro ni Ma'am Clara at pinilit buuin ang kanyang draft. Makalipas ang 1 oras, natapos niya ito. Hindi ito perpekto, ngunit malinaw, propesyonal at galing sa puso. Pagkatapos ng ilang linggo, mas lumalim ang kanyang papel sa NGO. Inilalapit siya sa mga aktwal na outreach events. Isa sa mga hindi niya malilimutan ay ang pagdalaw nila sa isang immigrant school, kung saan karamihan sa mga estudyante ay batang refugee. Sa isang activity, pinahawak sa kanya ang storytelling session. Kinabahan siya, pero nang makita niya ang mga batang nakatingin sa kanya, parang may kung anong liwanag na tumama sa kanyang puso. "I want to share a story." Panimula niya sa harap ng mga bata. "There was once a girl who could not speak English well. People laughed at her. But one day, she realized she didn't need to be perfect. She just needed to be brave." Tahimik ang buong silid at sa pagtatapos ng kanyang kwento, isang batang babae na may hijab ang nantaas ng kamay at nagsabing, "I feel like that girl, but now I want to try." Naiyak si Annalyn sa sandaling iyon, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas ng Moses na dati tinatawag na bulol, ngunit ngayon ay nakapagbibigay na ng pag-asa. Naging mas madali na para sa kanya ang pagharap sa mga tao. Mas malinaw na ang kanyang mga presentasyon at mas confident na ang kanyang mga sagot. Natutunan niyang hindi pala kailangan maging katulad ng iba para marinig. Kailangan mo lang tumayo ng buong tapang, dalhin ang sarili mo at magsalita mula sa puso. Sa 3 buwan niya sa New York, nakilala niya si Mr. Howard, isang retiradong investor na naging sponsor ng ilang programa ng NGO. Napahanga ito sa kanya matapos niyang ipresent ang isang proposal ukol sa Voice Empowerment Project, isang proyekto para sa mga batang non-native English speakers. "Annalyn, have you ever considered further studies in communications?" Tanong ni Mr. Howard sa isang casual dinner.
Me? I want to, but I don't think I can afford it, sagot ni Annalyn. Bahagyang natatawa. Well, I'd like to help. You remind me of my late wife. She was a teacher who believed that everyone deserves to be heard. Hindi agad nakasagot si Annalyn. Hindi niya akalain na may taong seseryoso sa kanya sa ganoong antas. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas. Nakatanggap siya ng liham mula sa isang kilalang paaralan sa New York. Isang scholarship letter para sa Business Communications Program. Muling bumalik ang pakiramdam na parang panaginip ang lahat. Ngunit hindi ito panaginip. Isa itong bunga ng taon-taong sakripisyo, ng luha at paninindigan. Sa huling pahina ng bagong notebook niya, isinulat niya, "Hindi ako nagpunta rito para ipakita na magaling na ako. Nandito ako para ipaalala sa mga tulad kong minsang pinagtawanan na ang tinig nila ay may halaga. Kahit saan pa sila dalhin ng mundo." Lumipas ang 2 taon sa New York na puno ng pagsubok at pagkatuto para kay Annalyn. Sa araw ay nagtatrabaho siya sa NGO bilang Junior Outreach Coordinator at sa gabi ay nag-aaral sa Universidad ng Business Communications bilang iskolar. Hirap man sa balanse ng oras at pagod sa katawan, hindi siya kailanman naduwag. Sanay na siya sa tanong ng mga tao, "How are you managing all this?" At ang sagot niya ay palaging may ngiti. When you grow up with nothing, you learn to make something out of every moment. Isang araw, sa isang lecture sa klase tungkol sa persuasive speech and public influence, tinanong ng propesor si Annalyn, "Miss De La Peña, would you be willing to demonstrate how you would coach someone with strong native accent to speak clearer English?" Napatingin ang buong klase sa kanya. Dati, ito ang klase ng tanong na nagpapalambot sa tuhod niya. Pero hindi na siya ang dating si Annalyn. "Yes, Professor," sagot niya habang tumayo. Lumapit siya sa unahan at tinawag ang isang kaklasing Ruso na kilala sa malakas na accent. Pinatayo niya ito sa tabi niya at sinabing, "Let's try this sentence. The future belongs to those who prepare for it today." Bawat bigkas ng salita ay tinutulungan niyang i-emphasize, dahan-dahan may tiyaga. Sa pagtatapos ng demo, palakpakan ang buong klase. At sa labas ng classroom, may lumapit sa kanyang estudyante mula sa Latin America. "Can I ask you something, Annalyn? Do you do coaching? I really want to sound more confident when I speak English." Doon nagsimula ang isang bagong yugto sa kanyang buhay, ang hindi niya inaasahang papel bilang voice coach. Una, sa isang kaklase. Pangalawa, sa isang kaibigan ng kaklase. Hanggang sa napagdesisyonan niyang gumawa ng simpleng online post sa isang ESL forum. "Struggling with your accent? I've been there. Let me help you." Sa loob ng isang linggo, nakatanggap siya ng halos 200 inquiries. Hindi siya handa. Wala siyang opisyal na titulo. Wala siyang fancy background o studio. Ang meron lang siya ay tunay na karanasan, malasakit at determinasyon. At para sa mga estudyanteng nangangapa pa lang sa bagong lengguwahe, sapat na yon. Sa kanyang maliit na silid sa Brooklyn, pinagsama-sama niya ang ilang modules, audio drills, at visual guides gamit ang mga libreng tools online. Tinawag niya ang kanyang virtual servers na Voice to Rise. Isang gabi, habang kinakausap ang isang Pilipinong nurse sa Canada na gustong bumait ang accent niya para sa trabaho sa ospital, napagtanto ni Annalyn ang bigat ng ginagawa niya. "Miss Annalyn," sabi ng nurse habang tumutulo ang luha sa screen, "ngayon lang ako tinuruan na hindi ako pinahiya. Salamat." Naalala niya ang sarili. Kung paano siya itinulak palayo sa entablado noon, kung paano siya tinawanan, pinawag na bulol. At ngayong siya na ang nagtuturo. Siya ang nagbubukas ng entablado para sa iba. Hindi nagtagal, napansin ng ilang language learning platforms ang kanyang proyekto. Naimbitahan siyang maging guest speaker sa isang webinar na pinapanood sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanyang opening message, malalim ang hinga niya bago nagsalita. "My name is Annalyn De La Peña. I was once a girl who cried in a school bathroom because I couldn't pronounce the word vocabulary. Now, I teach others how to speak with courage, not perfection. Ang speech niyan iyon ay inupload sa social media at naging viral video. Libo-libo ang nag-share at nagkomento. Iba't ibang lahi, iba't ibang kwento. Ngunit iisa ang mensahe. This girl understands us. She is one of us.
Mula sa mga online coaching session ay lumawak ang kanyang serbisyo. Inanyayahan siya ng isang eskwelahan sa Tokyo para magsalita sa Language Learning Summit. Nagpresenta siya sa harap ng mga linguist, estudyante at guro mula sa iba't ibang bansa. Hindi siya eksperto ayon sa pamantayan ng akademya, pero siya ang naging mukha ng tunay na karanasan, ang mukhang kayumanggi, may accent, may tapang. Ang lakas ng loob niya, sabi ng isang Japanese student, "She doesn't pretend to be American. She teaches with her own voice." Sa bawat biyaheng ginagampanan niya, sa bawat bansang kanyang nararating, dala-dala niya ang kanyang Ilocanong ugat. Hindi siya kailanman ikinahiya ang pinanggalingan. Sa bawat presentasyon ay binabanggit niya ang pangalan ng kanyang bayan, Caraitan, Ilocos Sur. Isang umaga, habang kumakain siya ng pandesal na pinadala sa kanya ng isang kababayan sa NYC, tumawag si Rika. "Annalyn, grabe ka na. Napanood kita sa TikTok. Nag-trend ka. Ang daming gustong sumali sa Voice to Rise." Natawa siya. "Hindi ko rin akalain, Rika. Gusto ko lang naman tulungan yung mga dati kong sarili. Hindi mo na kailangan bumalik dito para lang mapansin. Pero alam mo, dapat kang bumalik para makita kanila." Napaisip si Annalyn. 10 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa Ilocos. 10 taon mula nang tumawa sa kanya ang buong klase habang binibigtas niya ang salitang vocabulary. At ngayon, hindi na siya natatawa. Hindi na rin siya umiiyak. Sa halip, siya na ang pinapakinggan. Bago matapos ang taon, pinadalhan siya ng imbitasyon mula sa kanyang lumang paaralan sa Caraitan, isang alumni homecoming. Isang simpleng kaganapan, pero may nakalagay na espesyal na pahabol sa liham. "We hope you can be our guest speaker this year." Tinitigan niya ang imbitasyon. Sa kanyang kamay ay ang susi ng pagbabalik. Hindi bilang estudyanteng binigo, kundi bilang huwarang tinig ng tagumpay. Sa kanyang journal ay isinulat niya, "Babalik ako, hindi bilang bulol, na tinawanan noon, kundi bilang tinig na hindi nila inaakalang maririnig sa buong mundo." Hindi madali ang desisyong bumalik. Sa kabila ng mga tagumpay ni Annalyn, sa loob-loob niya ay nanatiling sariwa ang sugat ng kahapon. Ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin niya lubos makalimutan ang matalim na halakhak ng mga kaklase. At higit sa lahat, ang malamig at mapanuring titig ni Ma'am Sevilla noong araw na pinahiya siya sa harap ng klase. Ngunit ngayong tinanggap na niya ang imbitasyon ng paaralan bilang guest speaker, alam niyang panahon na upang harapin ang nakaraan, hindi na bilang isang takot na bata, kundi bilang isang taong may tinig na sariling pinanday sa panahong nilisan niya ang bayan. Dumating siya sa Pilipinas 1 linggo bago ang event. Mula pa lang sa paliparan sa Laog, marami na ang lumapit para magpa-picture at bumati sa kanya. Kilala na siya ng ilang kababayan dahil sa mga videos niya online. Ngunit sa kabila ng papuri, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Iba pa rin ang humarap sa lugar kung saan una siyang nabasag bilang tao. "Ma, Tay, sana sumama kayo sa akin sa event." Sabi niya habang naghahapunan sila sa kanilang bahay na ngayon medyo inayos na gamit ang mga padala niyang kita sa Amerika. "Hindi na siguro, nak," sagot ni Mang Ernesto habang nakatingin sa anak. "Baka hindi na kami bagay doon, pero susuporta kami, lagi. Saka gusto ka naming makita na ikaw na lang. Yung ikaw na nagbago. Yung ikaw na pinangarap mong maging." Dagdag ni Aling Norma habang pinupunasan ang mesa. Isang araw bago ang event, sinadyang dumaan si Annalyn sa bakuran ng kanyang lumang paaralan. Tahimik siyang tumayo sa may gate. Pinagmamasdan ang mga batang tumatakbo sa palaruan. Ang lumang gusali ng grade 10 at ang lumang bell na minsang tinakbuhan niya noon habang umiiyak. "Hindi ko akalaing babalik ako rito ng ganito," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, sinundo siya ng opisyal na sasakyan mula sa City Hall. Hindi niya inasahan na ganoon karangal ang pagtanggap sa kanya. May escort pa siya at banner sa harap ng school gym. "Welcome home, Miss Annalyn de la Peña, International Voice Coach and Advocate." Habang papasok ang sasakyan sa loob ng compound, napuno ng bulungan at pagtataka ang paligid. Nasa loob ng isang puting limousine si Annalyn, suot ang isang simple ngunit eleganteng Filipiniana na gawa sa pinya. May ayos ang buhok at may ngiti sa labi. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon ay kabang hindi maikubli.
Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng ilang guro at estudyante. Iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya ang probinsya ng bulol. Siya na ngayon ang iniidolo ng mga kabataang nangangarap din. Miss Annalyn, nakakatuwa pong makilala kayo. Ako po si Sir Marco, guidance counselor na ngayon dito. Grabe po ang inspirasyon ninyong kwento sa mga estudyante, sabi ng isang lalaking guro habang iniaabot ang kamay. Salamat po. Pero masarap pa ring marinig ang pangalan ng eskwelahang ito. Sagot niya at tiningnan ang lumang building sa kanyang likuran. Sa faculty room, habang naghihintay ng queue upang tumungo sa gymnasium, napansin niya ang isang matandang babae sa sulok. Nakasuot ng itim at puting blouse, payat at medyo tuwid pa rin ang pagkakaupo. Hindi siya nagkamali. Siya si Ma'am Sevilla. Nagkatitigan sila. Halos huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa. Tumayo ang matanda at lumapit. Mabagal ang hakbang. Halatang may edad na. Ikaw ba si Ma'am Sevilla de la Peña? Tanong ni Ma'am Sevilla, bakas sa tinig ang pag-aalinlangan. Tumango siya at pinilit ang ngiti. Opo ma'am, ako po yun. Saglit na natahimik ang guro sa katumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi na kita agad nakilala. Iba ka na at napakaganda mo ngayon. Mas higit sa inaasahan ko. Hindi alam ni Annalyn kung anong isasagot. Ngunit hindi na niya kinailangang magsalita pa. Sa mga mata ng matanda ay naroon ang tahimik na paghingi ng tawad. Isang klasing pagsisising hindi na kailangang isatinig. Mamaya ikaw ang bida at dapat lang isa kang himala, dagdag ni Ma'am Sevilla, sabay hawak sa kamay ni Annalyn. Nagsimula ang programa at pinakilala siya bilang panauhing tagapagsalita. Habang paakyat siya sa entablado, napatingin siya sa mga estudyanteng halos kasing edad niya noon. Marami ang may hawak na cellphone, nag-aabang at tila hindi makapaniwalang ang dating estudyanteng pinagtatawanan noon ay ngayon ay nagbibigay na ng talumpati. Sa gitna ng entablado, habang nakatitig sa audience, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang notes, pero isinara niya ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Annalyn de la Peña. Dati po ako estudyante rito. At dati rin po akong tinawag na bulol. Natahimik ang buong gym. Ila lahat ay naghintay ng susunod niyang salita. Noong una po akong tumayo sa harap ng klase, napahiya ako, pinawanan. At hindi ko na sana binalikan ang entabladong yon. Pero ngayon, narito ako, hindi para ipakita kung gaano ako kagaling, kundi para ipaalala na ang boses ng isang batang tinawanan ay pwedeng maging tinig ng pag-asa. Tumulo ang luha ng ilang guro. Ang ilang estudyante nakanganga habang nakikinig. Nang matapos ang talumpati niya, tumayo ang lahat, isang standing ovation na puno ng damdamin. Sa pinakagilid ng gym, nakita niyang tumango si Ma'am Sevilla, may hawak na panyo sa mata. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Annalyn ang isang uri ng pagpapatawad na hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Mula sa gym hanggang sa labas ng paaralan, sinalubong siya ng mga dating kaklase, guro, at maging ng mga bata sa barangay. Lahat ay gustong makipagkamay, magpa-picture, makinig sa kanya. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang sarili niya sa mata ng isang batang babae na may hawak na notebook. Miss Annalyn, tanong ng bata, paano po ba hindi matakot magsalita? Lumuhod siya sa harap nito, tinapik ang balikat at sinabi, hindi mo kailangang hindi matakot. Kailangan mo lang magsalita kahit natatakot ka. Natapos na ang programa, bumalik na sa normal ang paligid ng gymnasium matapos ang matinding palakpakan. Ngunit hindi pa rin kumakalma ang tibok ng puso ni Annalyn. Hindi dahil sa kaba ng pagsasalita, kundi dahil sa bigat ng hinaharap niyang pagkikita. Isang harapan na hindi lamang para sa tao, kundi para sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niyang tinakasan. Annalyn, may mga bisita pa pong gustong makipag-usap sa inyo. Sabi ng isa sa mga guro na lumapit sa kanya habang abala pa ang mga estudyanteng nagpipila para sa larawan. Ngumiti siya, pero bahagyang tumango lang. Mamaya na po siguro, may gusto lang po akong balikan. Tahimik siyang lumakad patungo sa likurang bahagi ng faculty room. Sa dulo ng pasilyo, nandoon si Ma'am Sevilla, nakaupo sa lumang rattan chair.
May hawak itong tasa ng kape, ngunit bakas sa mukha ang lalim ng iniisip. Hindi nag-atubili si Annalyn. Lumapit siya ng marahan. Tumigil siya sa tapat ng matanda at bahagyang tumango bilang pagbati. "Ma'am Sevilla," mahinahon niyang tawag. Napalingon ang guro. Tila may kaunting kaba sa mukha. Annalyn sagot nito habang itinatabi ang tasa. "Pasensya ka na, hindi kita agad nakilala kanina." "Wala pong problema," sagot ni Annalyn habang marahang umupo sa bakanting upuan sa tabi. Saglit silang natahimik. Kaanging ingay ng mga batang tumatakbo sa labas ang naririnig. Parehong nag-aalangan kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa nagsimulang magsalita si Ma'am Sevilla. "Hindi ko alam kung naaalala mo pa yung araw na tinawag kita para sa recitation. Baka ako rin ang unang taong nagbasag ng tiwala mo sa sarili." Tiningnan siya ni Annalyn. Hindi galit ang tingin niya, hindi rin awa, kundi isang matang puno ng pag-unawa, isang matang matagal nang naghihintay ng ganitong pagkakataon. "Opo ma'am, naalala ko po," tugon niya, diretsahan ngunit hindi mapanumbat. "At oo, nasaktan po ako noon. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang napakadali para sa inyong patawanan kami. Lalo na yung mga kagaya kong hindi magaling mag-Ingles." Natayo ko si Ma'am Sevilla. "Annalyn, hindi ako perpektong guro. Madalas, akala ko ang pagtutuwid ay sapat na. Hindi ko naisip na ang bawat salitang ibinibitaw ko ay maaaring maging sugat. Ma'am, hindi ko po kayo kinasusuklaman. Matagal ko na po kayong pinatawad. Pero siguro, ang hindi ko agad nagawa ay ang patawarin ang sarili kong nanahimik noon." Sabi ni Annalyn, habang marahang tinitigan ang pader ng faculty room na dating kinatatakutan niya. Naglakbay ang paningin ng matanda sa kanyang mga kamay. "Nakita ko ang sarili ko sa'yo, Annalyn, kaya siguro, naging mas mahigpit ako. Kasi hindi ko rin kayang ipaglaban noon ang sarili kong boses. Pero ikaw, nagawa mo at sobra akong humahanga sa'yo." Hindi niya inakalang maririnig niya ito mula sa mismong gurong minsang nagpaluha sa kanya. Ngunit hindi galit ang nangingibabaw sa puso niya ngayon. Sa halip, may luwag, parang may matagal ng bigat na naibuhos sa lupa. "Kung hindi po nangyari ang mga nangyari noon, baka hindi ko rin po naabot ito," aniya. "Ang sakit po minsan ay gabay din. Kayo po ang naging una kong leksyon at kahit masakit, naging mahalaga po iyon sa paglago ko." Tumayo si Ma'am Sevilla at lumapit sa kanya. Inabot ang kamay ni Annalyn at marahang pinisil. "Maraming salamat, Annalyn. Hindi ko man masabing naging mabuting guro ako sa iyo noon. Gusto kong malaman mong ako ang isa sa mga pinaka-proud sa iyo ngayon." Napaluha si Annalyn, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay natapos na ang yugto ng pagbitbit niya ng galit sa kanyang puso. Tumayo siya at niyakap ang matanda. Tahimik, mahigpit, puno ng kahulugan. Paglabas niya ng faculty room, sinalubong siya ng mga batang may dalang notebook at cellphone. Lahat ay gustong makausap siya, magpa-picture, humingi ng tip kung paano maging matapang. Isa sa mga batang babae ang tahimik na lumapit sa kanya. Maniit, payat, at halatang mahiyain. "Ate Annalyn, boses ko po kasi hindi kagandahan. Bulol po ako. Nahihiya po ako lagi. Pero gusto ko po sanang maging teacher balang araw." Ani ng bata habang halos pabulong ang bawat salita. Lumuhod si Annalyn at hinawakan ang kamay ng bata. "Hindi mo kailangang magaling agad. Hindi mo kailangang matinis ang boses o tama lagi ang accent. Ang mahalaga, magsalita ka, paulit-ulit kung kailangan. Kahit manginig, kahit bulol. Kasi sa bawat pagsasalita mo, mas lumalakas ang loob mo." Mumiti ang bata at niyakak siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Annalyn ang sarili niya. Ang dating batang pinagtatawanan ay nayo'y inspirasyon na ng mga kabataang nangangarap. Sa loob ng kanyang bag, dala pa rin niya ang lumang notebook na naging saksi sa lahat ng kanyang luha at pangarap. Ngunit ngayon, bukas na ang bagong pahina. Pahina ng pagpapatawad, pagbabalik at paghaharap sa pinanggalingan. At habang unti-unti nang lumulubog ang araw sa likod ng lumang gusali ng eskwelahan, tumingala siya sa langit at mahina niyang bulong. "Salamat sa sakit. Salamat sa mga tumawa. Salamat sa lahat ng pinig na minsang pinayapa ang akin. Dahil ngayon, marunong na akong magsalita at handa na akong makinig sa iba." 3 araw matapos ang makasaysayang pagbabalik ni Annalyn sa kanyang lumang paaralan,
Muling humakbang ang kanyang paa sa mismong barangay hall kung saan siya dati nagvo-volunteer tuwing bakasyon. Mula sa isang tahimik na batang Ilocana na takot magsalita ng Ingles. Heto siya ngayon, nasa loob ng silid ng mga opisyal ng barangay, kausap ang mismong kapitan tungkol sa isang proyekto. Gusto ko po sanang maglunsad ng libreng summer program para sa mga batang nahihirapang magsalita ng Ingles. Hindi po ito para gawing Amerikano ang mga bata, kundi para matulungan silang magsalita ng may kumpiyansa. Mahinahon niyang paliwanag habang hawak ang isang folder na puno ng mga plano at outline ng training modules. Tumingin si Kapitan Luis sa kanyang mga kagawad at tumangok. Hindi na kita kilala, Annalyn, iba ka na talaga ngayon. Pero alam mo, kahit saan ka makarating, hindi mo pa rin nakakalimutang balikan ang mga kagaya mong dito nagsimula. Ang sarap mo lang panoorin. Ngumiti si Annalyn. Dito po kasi ako unang pinatahimik at gusto ko pong dito rin nila maramdaman na pwede rin silang marinig. Napagkasunduan na sa susunod na buwan, magbubukas ang Voice to Rise Ilocos Edition sa isang covered court malapit sa barangay hall. Libreng training ito para sa mga batang may edad 10 hanggang 16. Hindi kailangang magaling magsalita. Ang kailangan lang ay ang kagustuhang matuto. Upang maisakatuparan ito, kinontak ni Annalyn ang ilang kakilala sa edukasyon at mga dating kliyente abroad na willing mag-sponsor. Kasama rin sa plano niya ang pag-impitang muli kay Aling Nursey, ang janitress na dating nagturo sa kanya ng simpleng conversational English bilang co-trainer. Annalyn, anak ng Diyos, hindi ko inakalang makakausap pa kita uli. Iyak ni Aling Mercy nang nakausap niya ito sa telepono. Aling Mercy, hindi po ako makakarating kung hindi niyo po ako binigyan ng tape recorder at dasal. Kaya po gusto ko kayong makasama ngayon para sabay po tayong bumalik. Pagdating ni Aling Mercy mula Maynila, inabutan ito ni Annalyn ng bago at simpleng uniforme para sa opening day ng programa. Hindi ito mamahalin, pero simbolo ito na ang boses ninyong ginamit para turuan ako noon ay ituturo na ngayon sa mas marami. Umakyat ang emosyon sa matandang babae. Hindi lang boses mo ang nagbago, Annalyn, pati puso mo. Dumating ang unang araw ng programa. Sa ilalim ng silungan, mahigit 40 bata ang dumalo. Lahat ay may kanya-kanyang kwento. May isang binatilyong pinagtatawanan dahil sa tigas ng dila. May batang mahilig magbasa pero hindi makapagsalita sa harap ng klase. At may isa pang katulad niya noon, tahimik, halos hindi matatingin sa mata ng kausa. Hello everyone! Masayang bati ni Annalyn habang nakatayo sa harap ng puting board. My name is Annalyn and like many of you, I was once afraid to speak. Tahimik ang lahat, nakikinig. Nang matapos siyang magsalita, iniabot niya ang mikropono sa isa sa mga batang nasa harap. Ano ang pangalan mo? Tanong niya sa bata, isang lalaking may maruming damit, pero maliwanag ang mata. Joel po, sagot nito, halos pabulong. Okay lang yan, Joel. Salamat sa pagtangkang magsalita. Araw-araw, lalakas ang boses mo. Sa sumunod na mga linggo, nagtuloy-tuloy ang programa. Nagtuturo sila ng tamang pagbigkas, simple English conversations, at may storytelling exercises na tumutulong para makabuo ng kumpiyansa. Ngunit higit sa lahat, pinuturuan nila ang mga bata na mahalin ang sarili nilang paraan ng pagsasalita. Hindi kailangan kasing galing mo yung nasa TV. Ang mahalaga, naiintindihan ka. At kung mali, okay lang. Kasi ang boses na ginagamit araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa boses na takot gumamit. Paliwanag ni Annalyn sa isang session. Lumaganap ang balita tungkol sa programa. May mga dumadayo pa mula sa kabilang bayan. May ilang guro ang lumapit kay Annalyn upang humingi ng kopya ng modules. Ilang linggo lang, nagtrending sa social media ang proyektong ito nang ibahagi ng isang vlogger ang kwento ng dating bulol na Ilocana na ngayoy tumutulong sa kapwa. Napakaganda ng programa niya. Sabi ng isang guro sa interview, hindi ito tungkol sa accent. Tungkol ito sa pagbawi ng tinig. Ngunit sa likod ng tagumpay ng proyekto, hindi nakakalimot si Annalyn sa mga simpleng bagay. Isang araw, habang nililinis niya ang whiteboard matapos ang klase, nilapitan siya ng isa sa mga batang babae na laging nauunang dumating tuwing session. Teacher Annalyn, pwede po bang magtanong? Mahina ngunit matapang ang boses nito. Oo naman. Ano yon, Carla? Kapag po lumaki ako,
Pwede ko po bang ituro tong ginagawa nyo? Natahimik si Annalyn, napaniti siya sabay sabi, mas higit pa roon ang magagawa mo. Dahil kapag lumaki ka, marami pang batang matutulungan mong marinig ang sarili nila. At yan ang tunay na tagumpay. Sa araw ng pagtatapos ng unang batch ng Voice to Rise Ilocos Edition, umakyat isa-isa sa entablado ang mga bata. Hindi na sila pareho ng mga batang dumating noong unang araw. May tapang na silang nagsalita. Minsan pa nga may konting arte, may kwento, may puso. At sa huling bahagi ng programa, habang nagbibigay ng closing remarks si Annalyn, hindi niya napigilang mapaluha. Ang pagbabalik ko sa lugar na ito ay hindi lang para mansalita. Nandito ako para makinig. At sa tinig ng bawat isa sa inyo, narinig ko muli ang sarili ko, ang batang minsang pinatahimik pero hindi nakailanman manana. Makalipas ang 2 buwan mula nang matapos ang unang batch ng Voice to Rise Ilocos Edition, bumalik si Annalyn sa Maynila upang harapin ang mga bagong proyekto. 2 ang nilalakad niyang proposal para sa partnership ng foundation niya. Isa para sa public school integrasyon at isa pa para sa ESL module adoption sa ilang regional schools. Abala ang bawat araw niya, ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tawag ang nagpabago ng daloy ng kanyang mundo. Annalyn, anak, si tatay mo, nasa ospital. Umiiyak na tinig ni Aling Norma mula sa kabilang linya. Hindi na niya kailangang marinig pa ang ibang detalye. Sa loob ng ilang oras ay bumiyahe siya pabalik ng Ilocos. Sa ospital, nadatnan niya ang kanyang ama na nakahiga sa kama. Maputla, manipis na ang katawan at may tubo sa ilong. May stage 4 liver cancer na pala ito at hindi na nagamot dahil ayaw magpa-check up sa loob ng ilang buwan. Ay, mahina niyang tawag habang hawak ang nanginginig na kamay ng ama. Tumingin si Mang Ernesto, pinilit numiti. Anak, ang ganda mo na ngayon. Kahit di kita madalas naiintindihan sa mga pinagsasasabi mo sa Ingles, ramdam ko kung gaano kakataas ang narating. Umupo si Annalyn sa tabi ng kama. Tay, bakit hindi niyo po sinabi agad? Sana natulungan ko pa kayo ng mas maaga. Umiling ang ama. Anak, hindi ko ginusto na maging pabigat sa'yo. Ginusto ko lang panoorin ka. Kahit mula sa malayo, kahit sa TV, kahit sa mga sulat ng nanay mo. Anak, masaya na ako. Masaya na ako kasi kahit minsan hindi ko naintindihan ang pangarap mo. Ngayon nakita ko na kung ano ang naging bunga. Napahikbi si Annalyn at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang muli siyang bata. Hindi bilang tagapagsalita, hindi bilang coach, kundi bilang anak na nangungulila sa yakap ng ama. Ilang araw na kalipas, pumanaw si Mang Ernesto, tahimik, walang huling salita. Pero para kay Annalyn, sapat na ang huling sulyap at ngiti na ibinigay nito sa kanya. Sa gabi ng lamay, habang tahimik na nag-aayos ng bulaklak sa tabi ng kabaong, lumapit si Aling Norma sa kanya. Anak, alam mo bang bago siya pumanaw, palagi niyang binabasa yung mga liham mong pinapadala sa akin? Kahit hindi niya naiintindihan ang Ingles, hinihingi niya palagi. At sinasabi niya, ito ang anak kong may boses. Napaluha si Annalyn, niyakap ang ina. Hindi ko man po siya nasabihan palagi, pero lahat po ng ginagawa ko para sa inyo ni tatay. Makalipas ang libing, isang bagay ang iniwan ng kanyang ama na hindi niya inasahan. Sa kahon ng mga lumang gamit nito, nakita niya ang isang maliit na kahon ng kahoy. Sa loob nito ay isang lumang cassette tape, ang parehong tape recorder na ibinigay sa kanya ni Aling Mercy. Ngunit na yon ay may papel na nakakabit. Sa anak kong minsang pinayapa, pero ngayoy tinig ng marami. Hawak ang tape, napaupo siya sa bangko sa harap ng kanilang bahay. Sa katahimikan ng gabi, pinakinggan niya muli ang lumang recording. Good morning, my name is Annalyn. Ngayon, mas malinis na ang bigkas niya, mas buo ang tunog, ngunit mas buo rin ang kanyang pagkatao. Bawat maling bigkas ng nakaraan ay nabunga ng lakas na yon. At sa puntong iyon, napagtanto niya, ang katahimikan na iniwan ng kanyang ama ay hindi kawalan, kundi paalala. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa lungsod. Ngunit dala-dala niya ang alaala ng kanyang ama. At sa kanyang puso ay isang pangakong hindi na lang para sa sarili. Sa paggunita sa ama, naglunsad siya ng bagong proyekto, Project Ernesto Scholar sa Dagat. Isang scholarship fund para sa mga batang anak ng mangingisda
na gustong matuto ng komunikasyon at wika. Ang paunang pondo ay mula sa sarili niyang ipon at ilang kaibigang tumulong. Para ito sa lahat ng batang tahimik dahil walang kakayahang magsalita sa paraan ng mundo. Paliwanag niya sa launching ng proyekto. At para ito, sa tatay kong unang nagturo sa ating ng tiyaga, kahit hindi niya ako naintindihan. Sa parehong taon, muling bumalik siya sa tabing dagat ng kanilang bayan. Hindi para magsalita sa entablado, kundi para umupo sa paboritong bangko ng kanyang ama. Sa kanyang tabi ay isang bata, si Joel, ang parehong batang dati hindi makapagsalita sa harap ng klase. Teacher Annalyn, pwede ko po bang i-practice yung speech ko dito sa tabi niyo? Tanong ng bata. Ngumiti si Annalyn. Sige lang Joel, ituring mong ito ang unang entablado mo. At habang pinapakinggan niya ang unang 3 linya ng munting talumpati ni Joel, mali-mali, may pagkabulol pero may tapang, napangiti siya. Hindi na niya kailangang lumingon sa langit para sabihing, Tay, kita mo to. Dahil ramdam niya, kahit hindi na marinig, naroon ang presensya ng taong minsang hindi naniwala sa kanyang tinig. Ngunit sa huli, naging tahimik na tagahanga ng kanyang pag-angat. Sa loob ng kanyang puso, nagsimulang tumubo ang panibagong layunin. Hindi na lamang siya tagapagsalita para sa sarili, kundi tagapagbukas ng tinig ng mas marami pa. Pagbalik ni Annalyn sa Maynila, dala-dala niya ang mabigat na katahimikan ng isang pagkawala. Katahimikang hindi gaya ng mga nauna niyang pinagdaanan, kundi isang uri ng tatahimikan na puno ng alaala, pagninilay at layunin. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang mga natitirang hakbang ng kanyang buhay ay hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa mas marami. Sa unang linggo pa lamang ng kanyang pagbabalik, nagtungo agad siya sa opisina ng kanilang NGO Foundation sa Quezon City. Nakaschedule siyang magsagawa ng leadership workshop para sa mga call center agents na nais bumuti ang communication skills, isang panibagong partnership na inilunsad ng kanilang organisasyon. Miss Annalyn, ang daming excited na makita ka. May waiting list pa nga sa training na ito, sabi ni Leah, ang project coordinator ng NGO. Hindi ko inaasahan na dadami agad, sagot niya habang inaayos ang mga slides sa laptop. Pero kung may gustong matuto, kailanman hindi ako tatanggi. Sa araw ng training, mahigit 30 kalahok ang dumalo. Mga kabataan, karamihan ay first-time job seekers. Karamihan ay hindi tiwala sa sarili, at may ilan pa nga na tulad niya noon ay halatang kinakabahang magsalita ng Ingles. Hindi ko kayo tuturuan kung paano maging perfect speaker, panimula niya habang nakatayo sa harap ng klase. Tutulungan ko kayong hanapin ang boses na matagal niyong itinatago. Ang boses na nagsasabing, kaya ko kahit hindi ako sanay. Dahil sa tagumpay ng workshop, naisipan niyang gawing mas malawak ang sakop ng kanyang misyon. Kasabay ng mga pagsasanay na ginagawa niya sa iba't ibang sektor, sinimulan din niyang buuin ang sarili niyang small foundation na tatawaging sana niyang Voice Roots. Ngunit habang nakaupo siya sa isang coffee shop sa Makati isang gabi, muling napadako ang kanyang mata sa lumang diary na dala-dala pa rin niya. Doon niya muling nakita ang linyang isinulat niya sa ilalim ng isang tula. Ang boses na itinago sa dilim, minsang nagliwanag upang ang iba'y maliwanagan. Napangiti siya. Imbes na Voice Roots, pinawag niya itong Tinig Ilaw. Isang pangalan na sumasalamin sa kanyang pinagdaanan, mula sa dilim, patungo sa liwanag. Ang layunin ng bagong organisasyon ay simple ngunit makapangyarihan. Turuan ang mga kabataan at matatanda sa liblib na lugar na magsalita ng may kumpiyansa. Sa anumang wika man at higit sa lahat, magsalita para sa sarili. Gusto kong simulan ang unang branch sa Visayas, sabi niya sa board meeting kasama ang mga partner at kaibigan. Maraming mga lugar roon na hindi masyadong naaabot ng mga training na ganito. Kung kaya nating turuan silang marinig ang sarili nila, mas lalo silang makikilala ng mundo. Annalyn, hindi ba sobrang dami na ng ginagawa mo? Tanong ng kaibigan niyang si Rika, na ngayon ay isa sa kanyang mga volunteers. Paano ka pa magpapahinga? Ngunit ngumiti lang si Annalyn. Hindi ito trabaho para sa akin. Ito ang naging dahilan ng buhay ko. Habang patuloy siyang naglalakbay para sa mga proyekto,
Naisipan niyang gumawa ng isang YouTube series na pinamagatang Voice from the Barrio. Sa bawat episode, tampok ang isang taong mula sa probinsya, maralita man o ordinaryo, ngunit may kakaibang kwento ng tagumpay, lakas ng loob at pagkatuto. Sa unang episode, in-interview niya si Carla, ang batang babae mula sa Ilocos na dati halos hindi makapagsalita sa klase. Ngunit ngayon, isa ng junior facilitator sa summer program nila. Carla, ano ang pinakaunang natutunan mong salita sa Ingles na hindi mo makakalimutan? Tanong niya sa bata. Courage, Ate Annalyn. Kasi po sabi niyo, ang lakas daw ay hindi galing sa bibig kundi sa puso. Napaiyak ang ilang manonood ng video. Marami ang nagkomento. Galing ako sa probinsya. Salamat, Annalyn. Dahil sa'yo, hindi ko na ikinakahiya ang accent ko. My daughter has speech anxiety. This made her cry. And believe, habang lumalawak ang epekto ng kanyang programa, niyakap ni Annalyn ang isa pang pangarap, ang pagsusulat ng libro. Hindi autobiography, hindi gabay, kundi koleksyon ng tula, sanaysay, at liham mula sa diary ng isang batang tinawag na Bulol. Pinamagatan niya itong Sa Bawat Mali Kong Bigkas. Habang sinusulat niya ang huling bahagi ng libro, naramdaman niyang parang may pumipisil sa puso niya. Hindi ito sakit kundi kagalakan. Para bang pinupunuan ng pag-ibig ang lahat ng puwang na minsang iniwang hungkag ng kahihiyan, takot at pamumutya. Sa kanyang final passage, isinulat niya, hindi ko kailanman ginustong marinig ng buong mundo. Gusto ko lang na marinig ang sarili ko at paniwalaan ito. At ngayon, kung may marinig ka mang tinig na tahimik, ngunit buo, baka sa kanya mo marinig ang kasaysayan ng lahat ng pinili mong hindi pansinin. Nang iprint ang kanyang libro, agad itong naging featured piece sa isang book event sa Singapore. Doon, imbitado rin siyang magbigay ng talk tungkol sa authentic voice in global communication. Habang nakatayo siya sa podium sa harap ng mga dayuhan, propesor, at guro mula sa iba't ibang bansa, naramdaman niyang muling bumalik ang kaba. Ngunit gumiti siya at sa unang pagkakataon sa internasyonal na entablado, binati niya ang audience sa Ilocano. Naingbag abigat, amin, agyamanak, nagpalakpakan ang buong audience. At sa gabing iyon, habang mag-isang naglalakad sa baybayin ng Singapore River, huminto siya sa ilalim ng poste ng ilaw, tumingala sa bituin at mahinang bulong niya, salamat sa boses ko. Hindi dahil sa galing, kundi dahil sa tapang nitong mamuhay. Isang umaga sa buwan ng Oktubre, habang ang hangin sa lungsod ay may halong lamig ng paparating na Pasko, binuksan ni Annalyn ang kanyang email sa opisina ng Tinig Ilaw Foundation. Doon, isang lihan ang bumungad sa kanya. Isang imbitasyon mula sa TEDx Singapore. Hindi na siya nagulat. Ilang buwan na ring lumalaganap ang kanyang mga video at panulat, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. TEDx. Isang entablado kung saan naririnig ang tinig ng mga pimili ng mundo na makinig. Binasa niya ang nilalaman. Miss De La Peña, we would be honored to have you as one of our featured speakers in the upcoming TEDx Global Women Edition. Your story, from a rural village in the Philippines to becoming a global voice coach, resonates with the theme, Voices That Move the World. Napangiti si Annalyn habang marahang isunara ang laptop. Parang biglang lumitaw sa alaala niya ang maliit na sapa sa Karaytan kung saan siya dati ay umuupo mag-isa, umiiyak at bumubulong ng mga Ingles na linya na mali-mali. Kung sasabihin mo sa batang iyon na darating ang panahong tatawagin siyang Voice That Moved the World, malamang tatawa lang siya at magsasabing, imposible yan. Ngunit ngayon, hindi na imposible. 3 linggo matapos ang imbitasyon, dumating ang araw ng kanyang talk. Suot ang maayos na kulay beige na slacks at minimalist blouse na may detalyang pinya. Maingat siyang tinutulungan ng crew sa backstage. Maraming ilaw, maraming kamera, at maraming mata ang nag-aabang. Sa kabilang banda ng stage, naroon ang ibang speakers, mga scientists, CEOs, activists. Ngunit wala sa kanila ang dating pinagtawanan dahil bulol. Wala sa kanila ang minsang sinabihan ng gurong, maybe English is not for everyone. Ngunit naroon si Annalyn. Pag-akyat niya sa entablado, hindi na siya nagdala ng speech paper. Tanging ang maliit na diary lang, na luma at marupok, ang nasa kanyang bulsa. Good evening, panimula niya habang tumingin sa madla. My name is Annalyn De La Peña. And once, I was told that I didn't belong here.
Because I couldn't speak clearly. Because I mispronounced vocabulary. Because I had an accent. Because I was different. Tahimik ang lahat. Wala ni isang kaluskos. Ang boses ni Annalyn ay hindi malakas pero malinaw. Hindi makinis pero totoo. Bawat salita niya ay parang tinig ng libu-libong taong kinakatawan niya. In my hometown, speaking English meant you were smart. And if you failed at it, you were laughed at, dismissed, forgotten. But what if I told you that your imperfect voice can still make a perfect impact? Nagpatuloy ang kanyang talumpati, pinagdugtong-dugtong ang kanyang karanasan, ang classroom sa Ilocos, ang bodega sa dorm, ang speech sa refugee school, ang proyekto sa tabing dagat, at ang mga batang natututo na ngayon sa sariling boses nila. Sa dulo, binuksan niya ang diary. This is the diary of a girl who wrote poems in Ilocano. She wrote not to be heard by the world, but just to be heard by herself. Tumigil siya, tumingin muli sa audience, at winika, I am that girl. I am still that girl. At pagkatapos ng maikling katahimikan, inilapat niya ang palad sa dibdib, mumiti, at tumapos ng dalawang salita. Agyaman na kada kayo amin. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang palakpakan, hindi lamang sa loob ng silid, kundi maging sa puso ng lahat ng nanonood online. Sa mga Pilipino sa diaspora, sa mga estudyanteng takot magsalita, sa mga gurong dating mahigpit ngunit nayo'y mulat na, at sa mga magulang na may anak na tahimik lang sa sulok. Naging balita sa maraming pahayagan ang kanyang TEDx talk. Tinawag siyang The Voice of the Silent at naging cover story ng isang international magazine na nagtatampok ng kababaihang piniling tumindig sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple si Annalyn. Sa kanyang tahanan sa isang tahimik na bahagi ng Laguna, kung saan siya na ngayon ay namumuhay, nakaupo siya sa isang maliit na lamesa habang sinusulat ang ikalawang libro niya. Habang gumagawa ng outline, dumating ang isang sulat mula sa kanyang dating paaralan sa Ilocos. Hindi na imbitasyon, kundi isang resolusyon ng pagkilala. Ang buong Karaitan High School ay bumoboto ng may buong suporta upang hirangin si Miss Annalyn de la Peña bilang Honorary Ambassador for Language Empowerment and Cultural Pride. Kasama ng liham ay ang lumang class photo ng grade 10. Nandoon siya, nasa pinakalikod, halos di makita. Tumayo siya at inilapit ito sa kanyang desk. Inilagay sa maliit na frame at nilagyan ng cap. Ang batang ito ang minsang pinatahimik. Ngunit ngayon, siya na ang dahilan kung bakit mas marami ang nagsasalita. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya sa Ilocos, hindi para magsalita sa harap ng mga estudyante, kundi para magturo sa mga bagong guro. Isa na siya ngayong bahagi ng isang national mentorship program para sa mga public school educators. Kasama na si Ma'am Sevilla, na ngayon mas bukas na sa bagong pamamaraan ng pagtuturo. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Ani ni Ma'am Sevilla, habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng mangga sa likod ng paaralan. Ngumiti si Annalyn. Ako rin po, ma'am. Pero ang maganda po sa panahon. Binibigyan tayo ng pagkakataong itama ang mali. Hindi para burahin ito, kundi para ayusin ang direksyon ng mga susunod pa. At sa dulo ng araw na iyon, habang binabaybay ni Annalyn ang daan pauwi sakay ng tricycle, may batang lalaki sa gilid ng kalsada ang sumigaw. Ate Annalyn, puruan mo rin ako magsalita ha? Gusto ko ring sumikat gaya mo. Bumaba siya, lumapit sa bata at sabay sabing, hindi mo kailangang sumikat. Basta marinig ka, sapat na. At tutulungan kitang marinig ang sarili mo. Sa huling pahina ng kanyang bagong notebook, isinulat niya, ako si Annalyn de la Peña at hindi na ako bulol. Ako ay boses ng mga minsang walang boses at habang may bata pa ring tahimik, mananatili akong nagsasalita.